Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Attorney Regal Oliva. Malapit na kasi ang SONA ng Pangulo. So yung last year na sabi niya, mahiya naman kayo! O ano na ngayon, after 1 year? Anong may pagmamalaki nila na nagawa nila sa all-out war against corruption? Aka naman, mahiya ka naman. Pakinggan natin ha. Last year, in his 2025 State of the Nation address, President Bongbong Marcos looked the Filipino people in the eye and declared, Hiya naman kayo. these words were supposed to launch a genuine war against corruption. We expected investigations. We expected prosecutions. We expected accountability for billions allegedly lost in the flood control scandal. Fast forward almost 1 year. In less than 10 days, the president will deliver another SONA. And let me ask, who has actually been brought under the lens of justice? Because from where many Filipinos are watching, parang ang anti-corruption drive ay hindi na laban sa korupsyon, kundi laban sa political opposition. Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta, Mike Defensor, one after another, critics of the administration find themselves facing legal battles. Pero pagdating sa biggest question of them all, Martin Romualdez, the alleged flood control controversy was described as the biggest corruption scandals in the Philippines. Nasaan ang mga kaso? Nasaan ang accountability? Yan. At hindi rin madaling kalimutan ang statement na iniulat na binitawan ni Martin Romualdez. I will not go quietly and I will not go alone. If that statement was indeed made, then the public naturally asks, who else? Is that the reason why no case has moved? Because someone knows too much? Yes. Because following the evidence might lead to people the administration would rather not implicate. I'm not making an accusation. I'm asking the questions many Filipinos are already asking. Correct. Justice cannot be selective. Hindi pwedeng mabilis kapag kalaban, pero tahimik kapag kakampi. Yes. Mr. President, if your anti-corruption campaign is perceived as prosecuting political opponents while sparing those who may bear the greatest responsibility, then it is no longer a war against corruption. It is a war against your politics. Mr. President, mahiya naman kayo. Another day, another regal POV. Ang galing. Mr. President, mahiya naman kayo. Sapol. Eksakto talaga, ang bilis. Basta political critic, kulong kagad. Ang mga pinaghihinala na mastermind, parang natakot. Oh, di ba? Grabe yung warning ni Romualdez nung nagsalita na sabi niya, marami akong alam. Pag dadalhin niyo ako sa hukay, isasama ko kayo. Ang galing. So, nasaan na ang kaso laban kay Romualdez? Wala. Anong pangako ng ombudsman? We are close to filing. Malapit na. Konting hintay na lang. Niluluto natin ng maigi. So, may maasahan ba tayo sa ombudsman na isasampang kaso kay Romualdez? Kung ako inyong tatanungin, wala. Kung meron man, pakitang tao para lang hindi magduda ang taong bayan. Yun ang tingin ko. Opinion ko lang ito Kasi maraming alam si Martin Romualdez.
Marami siyang idadamay. Kaya ang mga kaya lang nilang kasuhan at ipakulong, yun na. Yung tatlo. Jinggoy, Marcoleta, Defensor. Baka pang-apat, pagdasal natin, si Senator Alan Peter Cayetano, itong mga minority senators ang tinatarget. So, mas lalong tumatama ang akusasyon ng Iglesia ni Cristo na ang ginagawa nila is selective justice. Halatado na. So, 10 days from now, sona na naman. Ako, wala na akong ganang pang ilang sona yan, pang 5 na, no? So, next year, pang last sona niya na last year. Wow, at least. Salamat sa Diyos at matatapos ng kanyang termino. Pabayaan na lang natin, magtiis na lang po tayo mga kapwa ko DDS. Pagtiisan na lang natin, konting tiis na lang. Kung bakit nangyayari ito is God has a purpose. Nakikita ko, inaalaw ng Diyos na ma-expose ang mga corruption para pag-upo ni BP Sara, lalong matutukan. May pag-asa pa ang Pilipinas sa 2028. Basta pagtulungan natin, magdasal tayo na malampasan ni BP Sara itong mga pagsubok sa kanyang political career. Mananalo siya sa impeachment trial. By the way, nagdesisyon na ang impeachment court. Isusubpoy na ang mga bank, tax records and everything. To me, hindi ako nababahala dahil ako naniniwala na walang mga unexplained wealth ng mga Duterte. At saka hindi rin sila mananalo pagdating sa botohan dahil 16 ang threshold ng conviction, hindi nila kaya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni ang matabagan og yero si Lola. Dako akong pasalamat nga makaatop gid ko. O so mao ni ang balay ni Lola. So makita nimo nga tolda lang. Oh. Ang atop o ang iyang kuan dingding. So luoy kay ilang kahimtang, oh. O so mao gyud ni ang naa diri sa sulod, oh. So makita nimo nga kuan lang gyud ang tolda lang gyud ang ilang atop, ang ilang dingding pod. So makita nimo, oh. So mo ni ang ilang kahimtang. So mo ni ang ilang abuhan. So kita mo gipangkuan na lang og kaan karton o trapal lang gyud ang abuhan. Mo pud ni ang ilang higdaanan. Og karon unsa imong masulti nga natagaan mo gyero nga tulda lang di ay ang inyong balay? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw gid ang gihimo nga instrumento nga mohatagan gid mi og sin nga makaatop sa among balay. O so makaatop na gyud mo kay tulda lang gyud og pilpod ang dingding ba. So pila na gyud ay ni katuig ang inyong balay nga anong tulda naman lang ang inyong atop? Duha. So duha na ka tuig. Tungod sa among kalisod, kutob ra gid among panginabuhian sa kaon. Oo, so ang trabaho sa imong bana di ay so mag-uuma lang siya. So pila na imong edad? So 26 na ka. Sige na kay anak. Naa. Sige. Sige, salamat.